Praise the Lord. Yan. So, is God good? Yes, all the time. And all the time, God is good. Kailangan po mag-sink in talaga yan sa atin. Ano po, that God is good all the time. So that wala tayong pinipiling pagkakataon para makipag-communicate sa ating Panginoon. So ayan, so dito po tayo sa ating pong March theme ay Trust and Thriving Spiritually. And yan, ang topic po for this week would be about prayer. Yan, so bago po tayo magpatuloy, ang atin pong pagbabasehang teksto o salita ng Diyos, makikita po natin sa unang Tesalonica 5:17. Yan. Sige po. Inyo pong tingnan at atin pong sabay-sabay. Yan. Napakaikli po nito, no? Ayan. So sige po, tayo pong lahat tayo tumayo. Makitayo kayo sa akin at basahin po natin ng malakas. Yan, unang Thessalonica 5:17 at mamaya po meron pang isa which is Philippos 4:6-7. Sige po, ngayon na po. Yan, sabi sa unang Thessalonica 5:17, palagi kayong manalangin. And doon naman sa Philippos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Heso Kristo. Yan, pwede na po kayong maupo. Yan. Tanda pa po ba yung tinapik ni Pastor nung nakaraang linggo? Patungkol po saan? Sa salita ng Diyos. Ano po? Word of God. And doon, ano po yung mga takeaways natin nung nakaraan? So yun po yung paghahasik. No? Tumalakay sa iba't ibang uri ng puso na kung saan ang salita ng Diyos ay naitanim. Kailan po ba yung uri ng puso? 4. At ang bawat isa sa atin ay naroroon. Ano po? Hindi tayo nagkaisa, pero ang pinaka-the best ay yung pang-4, which is yung pusong laman o matabang taniman. Ano po? Ayan. So this time, ang tatalakayin naman po natin is all about prayer. No, kita ninyo yung ating teksto, unang Tesalonica. Napakaikli, ano po? Palagi, sabi doon, palagi kayong manalangin. So, therefore, paulit-ulit, ilang taon na kayo bilang mga Kristiyano? So ako is parang 32. Ayun, doon kasi ang tagal ng aking pag-stay dito sa Balete. And since then, ay inilapit ako ng aking biyanan sa tunay na relasyon sa Lord. Okay? So it's been 32 years, o 33 na dahil nung nakaraan pa yun eh. It's been 33 years na, at within that 33 years, alam ko, napakarami ko nang napakinggan na mga sermon which ang topic ay about prayer, no? Panalangin. Dahil, sabi nga na ang prayer is marks that we are thriving spiritually. Kapag tayo ay kung gaano na kasidhi, kahaba ng ating pananalangin, it shows lang that we are maturing spiritually. Ano po? Isa yan sa marka na tayo ay spiritual na. Kasi, isipin ninyo, hindi kailanman mananalangin ng napakahabang hindi pa spiritual kasi wala ang banal na spirito sa kanya. No? Only those matured spiritually can pray yung makapanalangin ng malalim at malawak at
medyo mahaba. Ano po? Yan. So, yan, bibigyan na naman natin ng definition ng prayer. Ano po ba ang prayer? Ano po ang panalangin? Sabi nga, it is the sincerest, no? Sincerest communication with God. Pinakatapat na pakikipag-usap sa Panginoon. Kasi, alam natin na we cannot fool God. Di natin kayang lokohin ang Panginoon sapagkat walang nalilingid sa Kanya. Maging yung pinakatatago-tago nating mga sikreto is alam ng Diyos. Okay, yan. So, tingnan po natin ang ating teksto. Sabi nga doon, tinignan ko yung iba't ibang salin. Gumamit lang ng iba't ibang salita. Sabi doon sa English, pray continuously. Patuloy, no? Yung iba naman is sabi doon, pray without ceasing, walang tigil. No, walang ceasefire, tulad ng away. Pag nag-ceasefire, tumitigil ang labanan. Pero sa panalangin, there is no ceasefire. No? Walang ceasefire sa panalangin. Lalaban tayo ng lalaban sa pamamagitan ng panalangin. No? Ayan. Okay, sa Tagalog version naman, sabi doon, manalangin kayong walang patid. Pag sinabi natin walang patid, ano yun? No, naintindihan naman natin, walang patid. Okay, diretso. Sabi doon sa isa, yan, palagi kayong manalangin. And then sabi doon sa isa pa, manalangin kayong walang humpay. Sa walang humpay, walang tigil. No? Tuloy-tuloy. Magkakaiba man sila ng mga word na ginagamit, kaya yan ang kahalagahan ng ating tinatawag na synonyms, magkasing kahulugan. Sa ating English, synonyms, magkasing kahulugan, no? Sa Tagalog. Pero pare-pareho ang tinutukoy ng ibig. Ang tinutukoy ang tuloy-tuloy na ating pakikipagniig sa ating Panginoon. Kaya nga, ang magiging pamagat po ng ating aaralin ngayon ay keep on praying. Keep on praying. Patuloy sa pananalangin. Ngayon, punta na po natin. Ano ang tinuturo ng talata natin ngayon tungkol sa panalangin? Okay? Yan, wala pala. Okay? So, yan. Meron po tayong tatlo na ipinapakita ng at ano yung nararapat? Ano po? Alam ko, ito naman ay parang nga tayo nagre-review lamang lagi. Kaya kasi nga, tayong mga Kristiyano, kahit tayong mga Kristiyano na, malilimutin tayo. Malilimutin baga o pilit na kinakalimutan? Sinasadyang kalimutan. But mind you, tapos mamaya natin makikita na may sinasabi doon sa aking isa sa mga narinig that you are sinning when you cease to pray. Kapag daw ang isang tao ay tumigil sa pananalangin, nagkakasala siya. No? Okay. At sabi pa doon, forgetting to pray, yung pagkalimot na manalangin means forgetting that there is God. Pag nakalimutan mo na manalangin, nakalimutan mo ding may Diyos pala. Okay? So, may nakakalimot ba? Sa ating mga adult, I do believe, wala na. Sa mga bata, maaari pa siguro, ano po, dahil hindi pa sila engrossed ng spirituality. Pero tayo, naniniwala ako, na nandun na tayo sa state na kung saan ay meron na tayo niyan, palagi tayong nananalangin. Yan. So now, let's begin. Sabi dito, ano ba yung tinuturo ng ating talata ngayon o binubuksan niya sa atin tungkol sa panalangin? Sa number 1 po, prayer is a lifestyle. It must be a lifestyle. Ang pananalangin dapat ay gawin na ng bawat isa. Yan, lifestyle na. Pag sinabi nating lifestyle, ito na yung pang-araw-araw nating ginagawa, kasama na siya, katulad na siya ng ginagawa natin.
Ano yung ginagawa natin sa bawat araw? Kumain. Ilang beses kang kumain? 3, 5, 6. No? Yung main pagkain natin is 3. Yung mga side dish ay 3 din. And sometimes, hindi lang 3. Kaya nga, ganito tayo, kaslulusog. No? Yan. Malulusog. Dahil nga, napakarami ng kinakain. So that is the lifestyle. Ngayon, ganyan din dapat ang ating gawin sa panalangin. Kung tayo ay nagke-crave, nararanasan niya buong mag-crave. Yung aking mga anak, magagaling mag-crave. Gusto kong kumain ng ganito. Yan. Kahit tanghali na, kahit papo na, pupunta pa ng lipa para lang kumain doon ng ganoon. No? Pagkatapos, pag na-satisfy, ang sarap, ang saya. Ngayon, ganon din dapat ang ating attitude sa pananalangin. Na gusto kong manalangin eh. Gusto kong makanig ang Diyos. No? Dapat ay ganoon at hindi lamang yung last resort na tinatawag o kaya yung tinatawag nating occasional duty. Hindi dapat ganon ang palagay natin sa panalangin. Ano yung last resort? So tulad ng mga may sakit, last resort na. Sabihin, wala na tayong magagawa, manalangin na lang kayo. Ipanalangin na lang ninyo. Ipagpasa Diyos na lang ninyo. No? Yun ang last resort ang Diyos. Okay? Kasi nga, wala nang magagawa. Kaya, naaalala si Lord. That's the last resort. O kaya ngayong tinatawag nating occasional duty. No? May problema, ang bigat ng problema. Hali kayo, manalangin tayo. Kailan naaalala ang Diyos? Kapag mayroong mga pinagdadaan ng hindi kayang masolusyonan. How pity the Lord is. Pag ganoon ang ating ginagawa. No? Dapat, ay hindi. Dahil sabi dito, may nakuha ko and I do believe na napakinig na din ninyo ito. Prayer is not an option. It is a necessity. No? Hindi pinagpipilian. Magpe-pray ba ako o hindi? Magpe-pray ba ako ngayon o mamaya na? No? Gawin ko muna yung aking gagawin bago ako mananalangin. So that is, kinoconsider mo na option ang pananalangin. Wherein it is a necessity. No? Pag sinabi nating necessity, without it, hindi tayo mag-thrive. Hindi tayo makakapagpatuloy ng walang panalangin. Okay? Yan. Sabi nga, hindi pagpipilian ang pananalangin. Una, dapat. Kaya nga, sa bawat umaga, napakainam yung ng isang Kristiyano. Hindi ba sa buhay natin napakarami ng ating mga struggles? No? We have a lot of struggles, sabi nga po. Ngayon, sino walang struggle dyan? Wala? Akala natin wala, ano? Ako din, akala ko wala. Pero meron pala. Yan. Akala natin kuminsan, hindi na tayo. Yan ang palagay ko kuminsan kasi lahat kaya ko nang pinalalampas ko lahat. Hindi na ako, kumbaga, medyo sabi nga is, para bang ako yung hindi na nasasaktan. No? Pero hindi pala, akala ko immune na ako. Pero nasasaktan pa pala ako. Saan? Ang pinaka number 1 na nakakasakit sa atin, yung kasama natin sa bawat araw. Tandaan niyo yan. Sino yung kasama niyo sa bawat araw? Sila, kasi nga, meron kayong interaction. At meron silang sinasabi, meron silang ginagawa that hurts your feelings. Pero yung hurts na yon, yung sakit na yon, kapag ikaw ay masabi nating spiritually matured, isusumbong lang natin sa Diyos. No? At sa pagsusumbong natin,
ipinapanalangin natin yung mga nakasakit sa atin. You know, may time sa akin na dumarating, yan nandyan mga anak ko. Hindi nila ako pinababayaan. Pero sabi nga, word hurts. Expression hurts. No? Naku, minsan, they never see me crying. Dahil hindi ko naman pinapakita. I just have my room. At si Lord lang yung nakakaalam. Susumbong ako sa Lord. Iniiyak ko lahat sa Lord. And sa pag-iyak na iyan, sabi nga, one time may nakita ako doon sa social media. Sabi niya, iniipon ng Diyos ang luha ng ina. At siya yung nagbibigay ng kasagutan sa mga ito. At nakukuha ko lahat yan. No? Ganyang kabuti ang Diyos sa buhay ko. Amen. So that's true prayer. No? Hindi tayo yung makikipag-away. Yung ibang magulang, nakikipag-away. No? Kung may nasabi ang anak, makikipag-away yan. Pero kung hindi na, dumating na ako doon sa point na tahimik ako. Ang kwarto ko ang may alam ng lahat ng aking mga damdamin. I never tell to anybody. Akala lang ng iba, ang gumaganda ka. Yes, dahil may Diyos ako. No? Pero deep within, there are struggles. Pero yung struggle na yon, magaan dahil alam ko, kasama ko ang Diyos. No? Yan. So, through prayer. Okay, sa ating pananalangin, there should be that consistency. Panayon, ano po? Yan. Panayon dapat yung pananalangin natin. Sabi nga kanina, hindi ito occasional. Hindi occasional duty. It must be consistent. Okay, sino sa inyo yung nagpapagandang katulad ko? Naglalagay ng mga sa mukha o sa katawan. Okay. Kasi kaya ka tayo naglalagay, syempre gusto na, alam niyo, matanda na nga tayo eh. One time before, nung hindi ko pa kayang bumili, nakita ko, matanda ko na. Kulo-kulubot na ako. Ay na, magkapera ako ng kaunti, bumili ako ng lotion. Na moisture. And that's it. Oo, hindi na siya masyadong kulubot. Kaya lang, syempre, kailangan may consistency tayo sa paggamit. No? Pag hindi mo din ginamit yan ng palagi at tuloy-tuloy, babalik yung kulubot na yan. Okay? So, hindi tayo makakita ng magandang result. So, ganyan din sa panalangin. No? Okay. So, ganyan din sa panalangin. Pag hindi tuloy-tuloy yung panalangin natin, it is occasional lang, ay hindi gaganda. No? Yan. Sabi nga kapag hindi consistent ang ating prayer life at naiinip na, we may not achieve yung request natin sa Lord. Okay? Sabi nga, di ba sabi yung kwento ng mga nakaraan na pag tayo ay nananalangin, dahil sabi doon, meron pa rin akong narinig na lahat ng panalangin natin ay tinutugon ng Diyos. Kung ito ay nakaayon sa kanyang kalooban. Ngayon, may panalangin ka na nakaayon naman sa kalooban ng Diyos, pero nainip ka na. Saan ko ba narinig yun? Kahapon. Na yung sabi nung yung nagsalita kahapon na, pag sinabi ko na sa Lord, hindi ko na inuulit. Kayo, ganun din ba kayo? Ha? Di ba sabi, persistent. Pag sinabing persistent prayer, paulit-ulitin mo. No?
Di ba tulad ng kwento na yung kaibigan na ating gabing pumunta doon at nanghihingi ng hihiram ng tinapay? Makulit siya, kinukulit niya yung kanyang kaibigan. No? Kaya nga, tumayo na yung kaibigan at ibinigay na yung kanyang request. Ganyan din ang Lord. Hindi minsan lamang. Though, sabi nga, sa minsang pagsasabi natin, narinig na ng Diyos. Pero, gusto ng Diyos patuloy. No? Palagi, patuloy, ulit-ulitin mo. Ibig bang sabihin, nakalimot ang Diyos sa request mo? No, He never. No? Kaya lang, tinetest niya tayo. Tingnan ko nga kung itong anak kong ito'y talagang masidhi ang kanyang pagkilala sa akin. Yan. Kaya nga, persistent prayer. Okay? Yan. Para ibigay ng Lord yung ating mga panalangin. Yung mga inire-request natin. Alam niyo, sa totoo lang sa buhay ko, may pagmamalaki ko talaga ang Lord. Sa ngayong pagkakataong ito, except na meron akong kaunting na ipautang na pera ko, 0-0 na ako. Ang nasa aking ATM is 70 pesos. Okay? Nagbayad ako kasi ng mga utang-utang. May kaunti pa akong dinabayadan pero minor na. And you believe, may time na talagang kailangan ko ng pera. And may isa akong panalangin na talagang tinumbok ko, Lord, sana itong perang ito ibigay na. No? Umiiyak ako. No? So, yan. Pagdating ko doon, nung pauwi na kami, ibinigay ng Lord John. No? Kaya nga nung pauwi kami, umiiyak ako. Kasi sabi doon na alang-alang ko yung texto ng unang Pedro yata yan. Let me just see it. At napakaganda nito. Unang Pedro 3:12. No? Ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan. Kaya nga, yung panalangin ko na yun nung papunta kami, nung pabalik na dala ko, umiiyak ako dun sa sasakyan. Kasi sabi nung ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Lord, hindi ako matuwid eh. I did not deserve that, sabi ko. Pero bakit dinidinig mo ang panalangin ko? No? Kaya nga, sabi nga is kahit tayo nagkakasala, merong sariling measure ang Lord sa ating kabutihan. It is not what we see. Hindi yung nakikita nating karakteristik ng bawat isa sa atin. Yung attitude ng bawat isang nakikita natin, kundi ang Lord ang nakakaalam ng kung tayo ba ay matuwid o hindi. Okay? Yan. So yan, tuloy po tayo. So yan, prayer is a lifestyle, sabi nga, no? Ang prayer dapat is tulad ng oxygen. Act as an oxygen and breath, no? Paano pag walang oxygen? Di ba ang tao, 3 minutes lang ba? Within 5 minutes, 3 minutes, ang pagkakaalam ko, within 3 minutes na hindi huminga ang tao, dead ball. No? So kung 3 minutes na hindi tayo nakapag-oxygen, nakalanghap ng oxygen, patay tayo. And prayer, sabi nga, is like an oxygen. Dapat para siyang oxygen sa atin. Na kung wala tayong oxygen, hindi tayo makakahinga, hindi tayo mabubuhay. And that's the same as our prayer. Dapat ganun natin itrato ang pananalangin. Okay? So, patuloy. Sabi pa nga, not a spare tire. Hindi tulad ito ng reserbang gulong. Pag naplatan ka, kukunin mo si reserba, ipapalit mo para makatakbo ka ulit. Hindi dapat ganoon ang ating palagay sa panalangin. It must be a steering wheel. Sabi nga, yung gulong na maayos.
na kung saan pwede nating sakyan at dalhin tayo sa maayos. Ganon dapat natin ipinapalagay ang pananalangin. Hindi ito spare tire. Hindi din ito occasional duty. No? It must be a lifestyle. Para sa ganon, patuloy na tayo din ay mag-benefit. Kaya nga, anong dapat nating gawin? Keep on praying. Okay, number 2 na tayo. Prayer is a constant dependence to God. Ang panalangin ay nagpapakita ng patuloy na pagdidepende, pagtitiwala, at bang nakadepende ka sa Panginoon. Paano? Paano ba maging depende sa Panginoon? Okay, it is a continuous humble acknowledgement of a person need of God. Kinikilala na kailangan natin ang Diyos. That is the constant dependence. No? Alam o tinatanggap na walang magagawa kung wala ang pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. At sabi nga sa kanyang salita, di ba? Apart from me, you can do nothing. Do we acknowledge that in our lives? Naniniwala ba tayo? Yung iba hindi, no? Yung iba kasi ay basta nagdadasal ako. Kahit hindi na ako magsamba, yan kasi ang paniniwala ng iba. O kaya, mananalangin kay may trabaho nga. Panalangin na lang, puro panalangin. Alam nyo, mag-gauge nyo ang Kristiyano kapag nakikipag-usap tayo. No? Pinapahalagahan niya ang relasyon niya sa Lord. Hindi katulad ng hindi mananampalataya. No? Then sabi nga, that constant dependence to God brings transformation in our life. Kapag tayo ay patuloy na dumedepende sa Diyos, nagbibigay ito, nagkakaroon tayo ng pagbabago. Okay? Kasi nga, tayo ay, sabi nga, mamaya pa yung isa saok, nakababad. Okay? Patuloy na lumalapit, patuloy na kinikilala ang Diyos as the sovereign and all-powerful. At sabi nga dito sa unang Kronika 16:11, meron ditong paanyaya ang Diyos sa atin. Inaanyayahan pa rin niya tayo, no? Sabi doon, lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin. Sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. So alam niyo, siya pa rin yung nag-encourage sa atin. Lumapit kayo. Come. Ganon din naman yung ating teksto. Manalangin kayong patuloy. Bakit gusto ng Diyos na tayo ay patuloy at palagi at walang humpay, walang patid na nananalangin? Kasi pag ganito yung attitude natin, ay nagiging matatag, malakas at matibay tayo. Kaya nga, bilang tayo ay mga mananampalataya na naniniwala sa ating Panginoon, all we have to do is, yan yung title ng ating, keep on praying. At kapag ang isang tao ay tunay na dumedepende sa Lord, may pangako siya. O yan, dito tayo magagaling sa pangako. No? Kung minsan, ito yung para din tayong yung mga, ito kasi yung attitude ng mga taong, pilosopo. May ko yung matanda doon. Sabi niya, yung mga yan hanap buhay lang, yan. Kapag ako ay, binigyan nila isang sakong bigas sa bawat buwan, sasama ako sa kanila. Ayan, no? Okay. So kasi magaling, ang gusto ay benefit bago ang paggawa muna. So dito, ganito, ito naman yung pangako ng Diyos sa atin. Pagpatuloy tayong dumedepende sa Kanya. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot.
Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. No? So tayo napakatagal na, marami na tayong mga narinig na mga aral. At idagdag natin o i-remind natin, paalala lang uli sa atin yung buhay ni Daniel. Si Daniel ay naranasan niya yung Isaiah 41:10. Alam niyo na yung kwento ni Daniel na kung saan sila napapunta sa isang lugar, no? Na kung saan ipinagbabawal ang pananalangin sa sarili ninyong paniniwala. At ang bawat mahuhuli ay magkakaroon ng kaparusahan. Pero dahil si Daniel ay taong may faithful sa Lord, hindi siya natakot. At doon pa siya sa tapat ng bintana nananalangin ng 3 beses. Ipinapakita pa niya talaga. Tayo kaya? Gagawin pa rin kaya natin yon? Yung iba nga, pag sinabi ng asawa, huwag ka nga alis. Umalis ka na ng linggo, ng Sabado, ng Martes, ng Miyerkules. Ganyan ako noon. Ang sabi ng aking asawa, ano kaya kung dinadala mo na ngayong mga damit at doon ka na tumira? No? Yes. Naranasan ko lahat yan. Kasi nga, meron ng linggo. Magdapatapat pa ng first week, ha? Merong Sabado, ay Biyernes pa noon, fasting. May Linggo. May Martes, prayer meeting. Meron pa noong yung prayer and fasting. No? Ay sabi ng aking asawa noon, ano kaya kung kunin mo na kaya ang damit mo doon ka na tumira? Yan, naranasan ko po yan. Pero, siyempre, bilang tayo ay masasabi kong malalim na rin sa pananampalataya, hindi ko siya pinapatulan. Ang sabi ko lang sa kanya, ang ginagawa ko ay para din sa iyo. Kasi alam ko yung sabi doon sa salita ng Diyos na ang mga hadlang ay taalisin ng Diyos. Ayoko. No? Pinabasa ko yun sa kanya. Ang ginagawa ko pang ay para din sa iyo. Ayaw, wag mo akong hadlangan at baka tanggalin ka ng Diyos. No? Pero tinanggal nga. Wala tayong magagawa. Kasi may plano ang Diyos na mas maganda para sa akin. No? Baka ako'y makapag-asawa pa ng afam. Ang mga mukha na aking mga anak. Praise the Lord. Hindi natin alam ang plano ng Lord. Amen. Hindi ko alam. Sa akin ngayon, wala na akong plano sa buhay ko. Basta lagi ko ngayon ulit, ipaglilingkod ko ang buhay ko sa Diyos. No? Paglilingkod ko ang buhay ko sa Diyos. Those are just jokes. No? Pero totoo. Praise God. Anong kalooban ni Lord? Ay bakit nga? Ay syempre bata pa tayo, di ga? Okay. Kung gusto ni Lord, ay bakit hindi? Pero hindi ko naman yung wino-workout. No? Hindi naman ako yung naghahanap. Si Lord ang maghahanap para sa akin. Kung bibigyan pa niya, pero hindi ko din naman pinapadalangin yon. Hindi yung kasama sa mga prayers ko. No? Ang prayer ko lang, gamitin ng Lord ang buhay ko hanggang magagawa ko pang lumakad. No? Yan. Okay, yan, no? Napapunta to. Ayan, okay? So, sa pananalangin, there should be a constant dependence to God. At nakita natin yung buhay ni Daniel, na kahit nung siya ihulog doon sa pugot, sabi nga niya, ay mananalangin pa rin siya, hindi pwedeng sanggahan o hadlangan ng ano paman, ng takot yung kanyang pagdulog sa Panginoon. Ganon din po dapat tayo, no? Hindi tayo, wala naman na ditong lahat naman ay okay na Yung aking Timothy, ang medyo wala siya ngayon. Nasa Isabela yon.
na nahahadlangan pa siya ng kanyang mga aso at ang kanyang asawa, no? Oo, nakakaawa. So, wina-work out pa rin sa prayer. Huwag nating gayanin na ang aso ang ating babantayan, no? Sila yung bantay sa atin. Okay. Ayan. So, si Daniel, sabi nga niya ay, kahit ako ay hindi iligtas ng aking Diyos, magpapatuloy pa rin ako na magtitiwala sa Kanya. Pero sabi nga, kailanman ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya bibiguin. Yan lang ang pangawakan natin. No? Kahit sa palagay natin, parang sa paningin natin ay parang walang tulong, meron. Sabi nga nung ating awit kanina saan manggagaling ang tulong ko? Sa Panginoon. Basta tayo ay nagtitiwala sa Lord. Sabi nga ni Sister Babette, no? Yung 2 linggo, naging 1 araw. Basta yan ay kalooban ng Diyos. Naka-align tayo sa kalooban ng Diyos. Gagawin niya itong smooth ang lahat. No? Yan. Okay, so kaya nga with all these words from God, kanino ka pa aasa? Meron pa ba tayong inaasahan? So, dapat ito yung ating laging gagawin. Yan. Keep on praying. Sabihin nga niya sa inyong katabi, keep on praying. Sa kabila, sa kanan at sa kaliwa. Keep on praying. No? Kahit ano pa yung ating ginagawa, tayo ay patuloy na nananalangin. Ito na yung pangatlo and the last. May clip. Iniklan ko lang po ito. At lagi ng mahaba sabi. Okay. So ang last po, ito na. Prayer is soaking on God's presence. No? Pagbababad sa presensya ng Diyos. Paano bang pagbababad sa presensya ng Diyos? Ayan, keep on praying. Okay, paano? Marunong na ba kayo ng tinatawag nating breath of prayer? May ginagawa man? Nasaan ka man? Na tamang lugar naman, syempre. Hindi yung nandun ka sa sugalan, Diyos ko, manalo sana ako. Nasa sabungan ka, Diyos ko, manalo yung manok ko. Hindi. No, that's not. No? Yan. Nasaan ka man na tamang lugar? May kasama o wala? Dapat tayo ay nananalangin. Ano? That is the so-called breath of prayer. Ano man ang ginagawa mo? May kausap ka? Wala? Ay nananalangin ka. No? Yan. So, another is listening sa makalangit na awitin. Ganyan po ako, basta't nagmulat na sa umaga, ay simula na ng pagro-roll ng awitin. Sabi nga nung aking mga anak ko minsan, paulit-ulit na yung pinapakinggan mo, ma. Ayain na. Kasi pag natapos yung pinasalpak na ganyan, usa siyang babalik, magsisimula uli. Di hayaan mo, hanggang hindi siya naglolobat, tuloy-tuloy lang yon, no? Yan. Another is watching Christian movies. Hanap tayo ng mga movies na makakapag-upgrade sa ating mga pananampalataya. Another, soaking in God's presence. Mahilig ka bang mag-marinate? Magbabad ng mga ulam? Yung mga tusino, yung mga sarili na lang. Huwag na kayong bumili ng tusino o tapa. Magawa na kayo ng inyo. At ano yung mapapansin ninyo kapag nag-marinate tayo ng mga ulam? Nagbabago, sumasarap, at nagkakalasa na mas masarap kainin kaysa yung beer lang. Ano? Yung hindi nababad, ay walang lasa. Meron, pero ano lang niya. Walang lasa, ano? Oo. Yung natural. Ngayon, kung gusto naman natin ng
makakatch ng kaunti yung ating mga panlasa, magbabad tayo, marinate. So, ganyan ngang nangyayari. Sumasarap at nagkakalasa. Ganyan din po ang taong patuloy na babad sa presensya ng Diyos. No? Sumasarap kausap. Okay? Nakakapagpala. Kasi yung mga binabahagi niya ay nakakapagpagaan sa buhay. Yan. Kaya nga tayong may mga knowledge na sa Word of God, pag tayo nag-share, hindi natin dapat, kasi kuminsan meron tayong sinusunod, ano? Dapat kita natin yung sitwasyon at yung Word of God na i-share mo sa kanila ay dapat naka-inline sa kanilang pangangailangan. No? Hindi ito, kunwari, may problema. Sharean mo ng mga genealogy. Alam mo, si Jesus ay anak ni ganito, na anak ni ganito, na anak ni ganito. Ay malay niya doon. Yan. Okay? So, yan. So, sabi doon, so ang tao na babad sa presensya ng Diyos, sumasarap kausap, nakakapagpala, nakaka-inspire. No? Kasi bakit? Hindi na puro reklamo. Okay? Hindi na rin puro negative ang kanyang mga sinasabi. Kasi, syempre alam niya na kung paano siya pinagpapala ng Diyos. Hindi na rin puro criticism. Alam mo yung si Chichinen, taba-taba naman yan. Takaw-takaw pa niyan. Ganun na lang. Yung si ganyan, may kala mo kung sino. Ganyan. Yes, criticism. Hindi na, alam na natin na yung mga sinasabi natin sa ating kapwa ay pwedeng mag-boomerang sa atin. Okay? Another, hindi na palaging nagpapalibre lang. Libre mo ako. Pagsama-sama, ayaw bumunot. Hinahayaan. Para ang lalim ng bulsa, kunwari naggaganoon, nasa na yung pera? Ay, butas pala to. Wala palang pera. Nakikiramdam, hindi na gano'n ang Kristiyano. No? Na kung meron ka, una ka. Una kang bubunot. Sabi nga, bunot, Fernando. Hindi puro palibre. Okay? Ganyan ang Kristiyano kasi alam na niya yung prinsipyo ng giving. Na pag ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo ng higit pa sa iyong ibinigay. Ay bakit ako hindi magbibigay? No? Dahil mas marami tiyak ang ibabalik ng Lord sa atin. Okay, yan. Ganyan ang attitude pag ang tao ay babad sa salita ng Diyos. Siyempre, nalalaman mo na yung mga prinsipyo ng Panginoon at bilang mga mananampalataya na ikaw naman ay tunay na nagpapatuloy sa Panginoon, gagamitin mo. Dahil sabi nga, being mature, hindi lamang sa marami kang alam na salita ng Diyos. No. Hindi yun ang measure ng spiritual maturity. Ang measure ng spiritual maturity is that alam mong ilagay o gamitin o isabuhay ang salita ng Diyos na iyong natututunan. Hindi lang punong-puno ang isip, pero ang puso ay kulang na tsaka yung pagkilos, no? Yan. Okay. So, yan. At dahil babad sa salita ng Diyos, more prayers, no? Kakikitaan na tayo ng transformation. Okay. Kita yung mga uso ngayon sa TikTok. Pag magta-travel ka daw ang pag nagta-travel, di ba, ang hirap dalahin ng towel. Kinukuha niya yung malaking space sa ating lalagyan. Ngayon may nauso, towel na kapurit. Nakapak lang ng ganyang maliit. Na pag binasa mo, binabad mo sa tubig, ay lumalaki. Kaya ka na niyang balutan. Kahit ikaw ay dambuhala.
No? That's transformation. No? Ganun tayo. Tayo ay maliit na towel na pagbabad. Yung towel na hindi masyadong pinapakinabangan ng tao dahil sa kanyang kaliitan. Pero pag tayo ay binabad sa salita ng Diyos, marami ang makikinabang. No? Malaki ang kanyang masasakupan. So kaya nga ang gusto ng Diyos, laging babad sa presensya ng Panginoon. Paano? Yan na nga, keep on praying. Ulitin nga po natin, keep on praying. Amen. Yan. Keep on praying. Ngayon, sabi nga doon sa awit 91, 1-2, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkat, kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Yan. No? Ito yung mga ito yung mga gusto na bumabad sa salita ng Diyos. Pwede daw silang magsabi, sabi doon, ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka. Ano ba yung muog? Ito yung a shelter na walang, yun, tulad ng gyera. Pag may muog ka, ikaw ay safe. Ano? Kahit magbombahan diyan sa labas mo, pag ikaw ay nasa isang lugar na safe, wala kang kinatatakutan. Ganyan ang isang Kristiyano. No? Dahil alam natin na ang Diyos ang siyang nagde-depend sa atin, wala tayong katakot-takot. No? Yan. Kanlungan, ikaw ay aking Diyos, ang aking Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Dapat ganun po tayo. Walang ibang pwedeng pagtiwalaan. Pera, marami kayo? Ako wala. Kakaunti, no? Kakaunti ang pera ko. Trabaho, meron kayo? Ako wala na. Wala na lahat. Taong tumutulong, marami ako. No? Lakas, meron pang kaunti. Pero pinalalakas ng Lord. No? Talino, marami. Talinong nagmumula sa Diyos. Now, sabi nga, ang pera mo, gaano man yan karami, mauubos yan. Yes, hindi yan mananatili. Lalo na kung hindi natin ito alam, i-manage. Yan. So, yung mga bagay-bagay na yon, sabi nga, everything will fade out. Lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo, mawawalang lahat. No? But yung patuloy nating pagbababad, pagdepende sa Diyos ang siyang panggagalingan ng ating tulong. Sabi nga, the impossible will become possible. Pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, walang imposible. Sabi nga ng Luke 1:37, nothing is impossible with God. Sa bawat nagtitiwala. Okay? Yan. Sa conclusion na po tayo. So sa buhay ng Kristiyano, o mananampalataya o hindi, napakarami ng pangyayari na makakabalisa sa atin. Ano po? Nandami. Kasi tayo ay nasa paligid at hindi lahat ng nakapaligid sa atin ay kapwa natin mananampalataya. At kahit pa nga sabihin natin ang nakapaligid o kasama natin sa buhay, sa bahay, ay nakakakilala sa Diyos, still, maraming pangyayari na ginagamit ng kaaway upang tayo ay panghinain. Okay? Yan na nga, mga pangangailangan. May mga pangangailangan ka, alam mo namang wala ka ng pagkukuhanan. Ay di, wag nang mga ilangan. No? Yan ang pinakadabi. Wag nang mga ilangan.
Yes. Alam niyo, tutuwa din naman ako sa buhay ko ngayon. Pero at least nakikita ko, pag nakapatingin ako sa bahay ko, kahit pa paano hindi na mukhang, ano, at least up, level up na, no? Na pag umulan man, bumagyo man, wala na kaming, medyo mahirap na kami ngayon, wala na kami kasing falls. Wala na kaming waterfalls. Eh noon, mayaman kami, basta't umulan, ay, ay mga bukas na yung mga waterfalls namin. Pero hindi kayo nakapag-avail. Ngayon wala na kaming waterfalls. No? Tutulog na kami na mahimbing kahit na bumabagyo. Sinarhan na ni Lord ang mga waterfalls na yon. No? Yan. Ayan. Mga pangangailangan, sabi doon. Relasyon sa pamilya o trabaho, yan yung mga pwedeng magpabalisa sa atin. At kung mababaw ang pundasyon natin sa salita ng Diyos sa ating gawi sa pananalangin, mangyayaring magugulumihanan tayo, mag-aalala tayo, manghihina ang ating pananampalataya. No? Pero ang Diyos ay may laging paalala sa atin. No? Kung yan man, marami man tayong mga napapagdaanan o pinagdadaanan, dun sa mga pagdadaanan pa natin, alalahanin natin ang salita ng Diyos sa Filipos 4:6 hanggang 7. Na. Sabi dito, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat na inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. May pangangailangan? Thank you, Lord. No? Banggitin mo. Dahil sabi nga sa Numbers 14:28, I will do you the things na sinasabi mo. Kaya nga, lahat ng lumalabas sa ating bibig, dapat yan ay pagpapala. Hindi lang para sa iyong sarili, kundi para din sa iba. No? Kung ano yung gusto mong mangyari, gawin ng Diyos para sa iyo, just declare it. Say it. Sabi nga doon. Hindi sinabi, kaya nga alam niyo yung naitutuwid tayo. No? Sa pananalangin natin kung minsan is, nagmamurmur lang tayo. Yung hindi naririnig ng iba. Na kung minsan sa bahay, medyo nahihiya pa tayo na malaman ng iba, ng ating mga kasambahay, yung mga ipinanalangin natin. Pero sabi doon sa kanyang salita, when you pray, say it. Hindi sinabi ng Diyos, ibulong mo. No? Say. Say, sabihin. Paano ba pag nagsasalita tayo? May naririnig. Out loud dapat. No, yan. Kaya nga, mag-say it tayo. No? Okay, so yan. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kahit wala pa yan sa iyo, pasalamatan mo na. No? At maganda yung mangyayari. Sabi dun sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso. Kasi pag may pangangailangan tayo at kitang-kita natin paano ko ito makukuha, paano ito magkakaroon, samantalang alam kong wala naman akong pagkukunan. Nalulungkot ang puso natin, di ba? Yeah, pero sabi nga dito, dahil pag ginawa natin yon, iingatan ng Diyos ang puso natin at pag-iisip. Ito ay dahil lang sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yan. Laging tandaan yung ating pinag-aralan ngayon, a prayer, make prayer your lifestyle. And through prayer, always dependent to God and always soak in God's presence. In other words, ano po yung title natin? Keep praying. Keep on praying. Say, bakit gusto ng Diyos na lagi tayong manalangin? Upang hindi tayo malinlang ng kaaway at manatili tayong nakalapit sa Kanyang presensya. Yan.
Amen. Hanggang dyan na lang po. Sabi nga ng isang awit, sige po, tayo po ay pumikit, namnamin yung mensahe ng awit na ito, kahit ito ay koro lamang, at tayo kinakausap ng Diyos sa bahaging ito. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ang Diyos ay patuloy na nariyan. Alalahanin natin na siya ay mabuti at tapat. At ang pangako niya ay kanyang tutuparin. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name. Salamat. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay tapat. Kung kami naninimdim, paligid may kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo sa amin ay tapat. Kung kami naninimdim, paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Yes, aming Diyos, tulad ng nilalaman ng aming awit, Panginoon, Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat, Lord. Ang mga pangako mo ay tunay na maasahan sa buhay namin, O Lord. Kaya nga, God, sa mga paninimdim ng aming mga damdamin, Lord, pagdidilim ng aming kapaligiran, sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, aming Diyos, wala kaming ibang lalapitan. Wala kaming ibang dadaingan. Wala kaming ibang dadalanginan, kundi ang aming Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo sa amin ay tapat. Kung kami naninimdim, paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Yes, Lord, thank you. Alam namin, Panginoon, na sa bawat paglapit namin, O God, bawat pagdulog ng bawat isa sa amin, Panginoon, nakikinig ka. Ikaw na aming Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat sa amin, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Mabigyan ka ng kapurihan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At salamat aming Diyos,
na lagi lamang kaming dadaing sa iyo. Pasasalamatan ka sa lahat ng pagkakataon sapagkat alam mo kung ano yung the best para sa amin. At sa lahat ng ito, Lord, sa aming Diyos na sumasagot sa aming panalangin. Ang lahat ng kapurihan, Panginoon, ay patuloy na itinataas at ibinibigay namin sa iyo. Salamat, Ama, sa inyo pong pinakamataas na pasasalamat, pinakamataas sa pagpupuri, at pinakamataas na pagsamba. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Glory to God. Hello. Bago po tayo dumako sa pananalangin sa tithes and